So ayan mga pare ko at nagawa na natin yung ating unang ginawa sa kanya, which is tinanggal natin yung backfire dahil hininangan na natin yung part na yon. So okay na tayo doon. Then ngayon naman kung mapapansin nyo yung tunog na parang umaatungal na baka sa ingay. At pag ganito yung nangyari at malayo pa lang ay dinig na agad ng LTO at siguradong huli na tayo. At malamang possibly is may problema nitong ating muffler at ito ay sira na sa loob. Pero kayong mag-alala, ito ay nare-repair pa rin. At siya nga pala, once na may nagbigay sa inyo ng ganito o kaya naman nakapulot kayo sa daan na wala naman may-ari ng umaangkin, is wag na wag nyong ibebenta sa magbabakal o kaya naman is itatapon nyo. Dahil bibili lang ng mura to na mga bote bakal, halagang 7 pesos, 1 kilo. Eh wala pa yatang 1 kilo to. Patay tayo dyan. Lugi tayo niyan dahil pwede nyo pang ma-repair to at gamitin kung gusto nyo lang, at pwede nyo pang ibenta ng mas mahal sa market. Kasi naman meron pa rin tayong mga kapatid na riders o nagmumotor na gusto yung ganito at mahilig sila sa mga ganitong muffler. At bahala na sila doon kung mahuli man sila ng LTO o hindi, kasi sila naman ang magdadala niyan. So tara, simulan natin yung pagre-repair dito sa ating muffler, at ang kauna-unahan natin gagawin is hugutin natin doon sa kanyang tubo palabas at tanggalin muna natin tong pinaka bolt o nut na to. Ayan, natanggal ko na yung ating holder. Then ang susunod natin gagawin dito is hugutin lang natin pag ganun, dahil itong ating muffler is dalawang putol, yun at ito. So yan, tara, doon na tayo sa ating working table at katayin na natin to at namalaman natin kung ano yung nasa loob nito. Ay, sorry mga pare ko, working karton pala, hindi working table. At ito ay ating kakatayin dito. At ang kauna natin gagawin syempre is tatanggalin natin lahat ng rivet na mapaghiwa-hiwalay natin yung parts at malinis. Ang style nga pala sa pagtatanggal ng rivet ay gagamit tayo ng ito, barena, at babarinahin natin tong rivet hanggang sa makalastong ulo. Ganito lang oh. Ayun, tanggal na. 1-0. Next. Ito naman, ganun na lang ganun. So tanggalin natin lahat. Yun, 2-0 hanggang sa maubos na natin silang lahat. At medyo pag nahihirapan kayo tanggalin siya sa pamagitan barena, pwede pa kayong gumamit ng mga cutter para makatulong sa inyo upang tanggalin itong rivet. Ikakat nyo lang siyang pag ano, no? Hanggang importante lang kasi is matanggal nyo tong ulo. So yan, okay na yan. At pag natanggal na yung ulo ng rivet is kumuha kayo ng pako o either kahit na matigas na bagay at saka nyo siya pukpukin paloob. Ganun na lang ganun, no? At babao na paloob yan. So ayan, natanggal natin lahat ng rivet at tingnan natin kung anong laman itong muffler ko na to. So ayan, parang Diyos ko po. Ayun, ala na. Ito na lang ang natira. Usually dapat mayroon tong pom Ayun saan napunta, nawala na at naubos na. O ayan mga pare ko, at na-disassemble natin tong ating muffler at natuklasan natin na wala na pala siyang fiber foam sa loob. Kaya pala siya ay maingay at maalasyado siyang malutong. At natuklasan rin natin na ang kanyang screen ay sira na. Ito ay butas-butas na at wala na talaga for dispose na to. Kasi itong screen na to is nakalagay dito. Yan, at nakapasok sa loob. At dito sa paligid ng screen nito ay naandito yung foam. At yung trabaho naman ng foam na yon ay siyang uma-absorb ng tunog. Kumbaga hindi niya lahat pinalalabas doon, ina-absorb niya, sinasilence niya at pinatatahimik niya itong inyong muffler. Kaya ganun siya ka-importante. Kaya ngayon ang susunod natin gagawin dito is lilinisin natin lahat to at then maghahanap tayo ng possible replacement dito. At ganito rin sana kalaki. O kaya naman is kumuha lang tayo ng tubo na manipis at saka na natin butas-butasin ng marami. At saka pala bibili din tayo ng fiber na yung high tep na nilalagay dito. 150 pesos per kilo.
Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo dapat gumastos. Kaya ang gagawin ko na lang is maghahanap lang din ako ng substitute para dyan. At ang substitute para dyan ay pwede mong hingin yan sa mga insulation, sa mga cladding sa mga buildings, o kaya naman sa mga air conditioning, naglalagay din sila niyan. Basta may mga malalamig na lugar, ay malalamig na equipment at maiinit na equipment, possibly meron yan at pwede mo siyang hingin. So tara, alis muna ako. Maghanap muna tayo ng possible na replacement sa mga sinabi ko nang ma-assemble natin to at matesting. So yan mga pare ko, at nakakuha ko ng pamalit dito sa aking screen dahil itong ating screen ay wala na, sira na to. At ito yung aking nakuha, yung tubo. So sabi ko nga sa inyo, pwede na kahit anong tubo dyan sa mga tabi-tabi lang. At ang gagawin lang natin is bubutasan natin para maging silencer. At sa pagbubutas naman, kanya-kanya lang tayo ng design, kanya-kanya ng style kung ano ang gusto mo. So ngayon ito ang aking siya ngayong binubutasan na. At i-continuous ko na yung aking pagbubutas sa kanya. Yan mga pare ko, tapos na yung ating silencer at binutasan ko na. Sa pagbubutas, wala kayong problema. Kahit anong klaseng design ang gusto nyo ay okay na okay lang yan. Ang susunod ko naman gagawin dito is ididikit na natin to at hihinangan ko na para maging ano na siya, fix na siya, at saka natin sasaksak to sa ating muffler. Diba, okay ba? So ayan mga pare ko, at kompleto na itong ating gamit at materyales, at itong ating silencer ay nahinang ko na rin kahit papano, at hindi na siya gumagalaw. At pwede natin ilagay dito sa ating pinaka body. Then kailangan din natin ng gasket maker, which is high temp, para masil natin yung part na dito para hindi siya sumingaw at sa mga butas-butas na rin. Then syempre yung ating rivet at pang rivet, at yung sinasabi kong pum kanina ay nakahingi na rin ako sa mga lumang building at sa mga naggagawa ng aircon. So ito lang yun, oh. So ito tipid to, at wala akong binili dito. Pero kung wala kayong mahingi is pwede nga kayo mamili sa mga shop. Halagang 150 yata yung halaga niya, at isang pack na rin yun. So ayan, ito na, assemble na natin to, at na magamit na natin yung ating motor. At syempre ang kauna-una mo is lagyan natin ng mga gasket maker tong paligid ng ating, yan, ganoon lang ng ganoon. At pag naisaksak na natin siya sa loob tulad yan, at nalagyan na rin natin ng gasket, saka ngayon tayo maglagay nitong rivet. I-rivet na natin siya. Yun, next, at rivet na natin tong buo atol ng ginawa natin. Tapos ang susunod natin gagawin is maglagay na tayo ng fiber foam na nahingi lang natin sa tabi-tabi o sa mga building na luma, sa mga gumagawa ng air conditioning, yung mga ducting nila. At ito ay isingit lang natin sa gilid at sinsinin lang natin siya ng sinsinin. So ito na nga pala ang kung gusto niyo pala ng hindi ganong malutong, hindi ganong ma-surround, is wag nyong dadamihan at konti lang ilagay nyo. Kung gusto niyo naman ng surround yung tunog, ay yun, damihan nyo siya ng damihan na yung tunog niya is buong buo. At yun, lagyan nyo lang siya ng lagyan ng foam kung hanggang saan ang gusto nyo, at gumamit na lang kayo ng pantulak sa ilalim. Huwag nyo muna sisiksikin mabuti sa ibabaw, baka kasi hindi lumubog. So yan, tulak lang kayo ng tulak, gano'n ng gano'n. At ito, ayos na to. At ang susunod naman natin is tatakpan na natin ito, at maglalagay rin tayo ng sealant dito sa gilid para hindi rin siya sumingaw. At pagkayari natin is i-repeat na natin itong buong paligid. O ayan mga pare ko, tapos na tong ating ni-repair na muffler, at titestingin natin kung okay yung kanyang tunog at saka nadagdagan yung kanyang bigat. Di tulad kanina, nakala mo parang papel lang na pagkagandahan. Ngayon medyo may 1 kilo, 2 kilo na yung bigat nito. So tara, kapit ko na to sa aking motor.
mga pare ko at ganyan-ganyan lang po mag-repair ng ating muffler pag ito po ay masyado na maingay at hindi na maganda yung kanyang tunog. At take note, wala po tayong gastos dito sa materyales kundi hingi-hingi lang sa mga paligid natin at pulot-pulot lamang. At tsaka ganun lang siya gadali repairin. At dinig nyo naman yung pagkabuo ng kanyang tunog. Kukumpara nyo kanina na parang bakang umaatungal at pagkalutong-lutong, ay ngayon naman ay medyo tahimik at surround yung kanyang tunog. Kaya hanggang dito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. Paalam na po sa inyo mga pare ko, paalam.